So ayun, magandang araw sa inyong lahat mga paps. So welcome back sa ating channel, no. So sa araw na to meron tayong ginawa dito isang Sony 40 inches, ano to, 40 inches. Ano to, smart TV to kasi meron po siyang wifi module, no. So model niya, ito yung kanyang model, oh. Model kit LS40W6570. So ang naging problema nito, ano talaga, yung kanyang ito, marami na po tayong mga pinagtanggal. Tingnan natin dito. Kunin natin yung mga parts na ano natin dito. So nawala na yung iba. So itong ang problema ng unit na to, 6 times blinking, no. So kala ko na backlight yung problema, 6 times blink kasi siya. So nung chinek natin, okay naman yung kanyang backlight. Okay naman yung kanyang backlight. Chinek natin ng backlight tester, okay naman siya. Yung nakita nating problema or sira niya, isa tong kanyang MOSFET, no. Hindi ko na nakalimutan kung ano yung number nito. Ayan, so dito siya. Yan yung MOSFET niyan, parang MOSFET siya para sa kanyang driver. Supply sa backlight natin. So, ito yung problema. Then, check natin. Wala na tayong makitang problema dito. So, pinalitan natin. So, nung pagpalit natin, nakapangalawang palit na tayo. Laging pumuputok yung MOSFET na to. So, unang putok niya, akala ko na may problema yung ano niya, yung backlight driver IC niya. So, pinalitan ko dalawa, MOSFET saka driver IC. Chinek natin, ganun pa rin, sabog pa rin yung MOSFET. So, wala ko sana itong palitan ng buong board, pero medyo mahal na siya kung kapalitan natin ng board. Kasi yung problema naman niya is yung bandang driver, yung backlight driver. So, napaisip ko na i-convert ko na lang ng backlight driver module kaysa papalitan natin ng buong board, no. So, ito na nga yung kanyang setup. So, ganito siya. Medyo nahirapan din ako. Medyo matagal na itong unit to. Kasi, ano nga eh. Medyo nahirapan tayo sa pag-troubleshoot. So, ito, yung ginawa natin is tinanggal na po natin yung MOSFET na sira. Tinanggal na po natin yung kanyang driver IC. Ito. Kasi hindi po siya pwedeng i-modify or i-convert ng ibang backlight driver na andito yung kanyang driver IC mismo. So kailangan mo siyang tanggalin. So tinanggal na po natin yan. So ito yung kanyang naging connection. Ito, supply natin 12 volts para sa ating backlight driver. Ito po siya dito sa papunta sa may BCC natin. Tapos itong ground, kulay puti po yan. Connect po natin sa may ground. Then yung kanyang enable na silbing backlight on. Ayan, enable po siya. Gumamit po tayo ng 100 ohms, 100k resistor na nagsisilbing dropping natin sa may BE ng ating papuntang top board. Ayan, yan yung BE 12 volts. 12 volts po yan. Papasok ng LVD sa puntang top board po yan. Masusupply sa panel. Dito tayo kumuha para hindi tayo gamit ng relay. Kasi kung dito tayo kukuha ng supply sa may enable sa kanyang backlight on, medyo mahirap kasi napakaraming switch sync kasi nung kanyang built-in driver IC. Ito, napaka-complicated po yan. So wala din tayo mahanap na 3.3 to 5 volts na supply dito. Yung supply kadalasan doon napakababa lang, nasa mga 1.2 to 1.8. So hindi po siya kayang mag-supply sa may enable natin. So ang ginawa natin is nag-drop lang tayo ng 100 o 100k resistor, ayan, 1 watt. Ito sa may 12 volts line natin sa may BIN para pag nagpa-power on natin yun, saka pa lang iila yung backlight para siyang standard na procedure, no. Saka lang siya mag-ilaw yung backlight natin, saka lang magpa-power o magsi-switch on yung ating backlight driver kapag nagpa-power on na yung unit natin. Proliferated na yung system natin, no. Kasi itong BE na to, hindi po siya andar kapag naka-standby mode lang. Kailangan mo siyang pa-power on, saka lalabas yung 12 volts yan. So dito tayo kumuha. Kasi kung doon tayo sa may ibang 12 volts na supply kukuha, problema kasi nun, pagkasaksak mo pa lang, ilaw na agad yung backlight. So medyo pangit siya kung gano'n, no. So meron tayong ginawa natin dito lang tayo nagantay sa may BE niya. Pagka pa-switch ng unit natin, saka pa lang magsusupply yung backlight. Magsusupply yung enable yung backlight on natin, saka pa lang iila yung backlight. So yun yung maganda dito kasi pwede naman tayo gumamit ng relay, pero pwede itong ganitong paraan. Mas maganda ito para hindi na tayo hindi na tayo gagamit pa ng relay. So, chinek natin ito ng matagal, okay na siya, hindi naman lakas uminit yung dropping resistor natin, yung driver natin module, okay naman, walang problema dito sa supply niya, 19 volts.
Ano kasi yung ating driver module is ano siya, 12 to 24 volts yung kaya maximum voltage na kayang input na kayang dalhin. Ayan, kayang supply. So dito 19 volts, so kayang kaya po yan. 19 volts, mas maganda yung 19 volts. Kasi medyo marami din yung ano niya, valve. Kasi ano to, H type yung backlight driver na gamit nito. So ganito lang yung pag-set up. So baka sa mga newbie, hindi nyo alam kung ganitong pag-convert ng Sony, medyo mahirap din siya kung hindi mo siya kakapisado, no? So kailangan mo tanggalin yung driver IC, kasi kapag hindi mo tinanggal yung driver IC ng mismong unit natin is magpo-protect po siya. So kailangan mo tanggalin yung driver IC, tapos mag-convert ka ng backlight driver na iba. Then ito yung kanyang connection. Ayan. Itong dalawang linya nito. Ayan. Pinagkabit po natin yan sa may plus line. Tapos yung isa pula is ground. Napubusan kasi tayo ng kulay puti na wire, kaya pula na lang yung ginamit natin. Ayan. So test natin. Ayun, labas na si Sony. Ayun, no? So napaandar na pa natin ng mga ilang hindi pa abot ng oras, kalahating oras siguro. So okay naman, walang problema. So far walang problema yung unit natin. Okay naman yung kanyang panel. So instead na palitan natin ng bagong board, nagawa pa natin ng paraan na mapamura yung may-ari, no? Hindi siya makagasto ng medyo malaki. Kasi yung board kasi medyo mahal. Palitan mo siya ng buong board. Ayan. So ganito lang yung setup ko. Ang kuha ba? Wait lang. So ito, ulitin ko lang, no? Ayan. Ito, yung 19 volt supply, pasok po yan sa may ano natin, dito DCC. Tapos yung puti, ground po yan dito. Yan. May ground. Yan yung kanyang enable. Ito po yung nagda-drop tayo ng 100 key resistor 1 watt sa may BE natin 12 volts line. So yung dinadrop po natin dito is ano, yan natin kung ano yung supply. Nasa mga 4 volts yung naging resulta ng dropping natin. Ayan. Ito. May enable 4.7, kita ba? 4.7 yung 12 volts, nag-dropping tayo ng 100k resistor. Resulta niya is 4.7. So okay po yan kasi yung backlight on natin, nag-range po yan sa may 3.3 hanggang 5 volts. So yung 4.7, in between po yan ng 3.3 and 5 volts. So kung gusto niyo talaga yung 3.3 na backlight on or maging resulta nito, mag-adjust po tayo, pwede natin adjust yung resistor dito, gawin natin 150k, 180k, 200k, hanggang sa makuha natin yung 3.3. Pero meron po yung formula kung paano yan, yung exact na ano talaga, eksaktong value ng resistor para makuha mo yung 3.3 volts. So nasa mga engineering po yan. Meron tayong formula niyan, hindi pa lang mapakita dito kasi medyo nakalimutan ko na rin, pero pag ginawa talaga natin, makukuha po natin yan. So ngayon, ito na po siya. Yung number pala ng natin, tawag dito, yung ating driver IC is siya. Kita nyo ba? Number niya is BD 9423 EFB. 9423 EFB. Yung pin out niya, papakita po natin dyan sa my screen. Ayan, ito yung kanyang pin out. Tapos napakarami po built-in switching po yan. So medyo mahirap talaga kapag hindi mo siya i-remove. So kailangan mo siyang i-remove para hindi siya magpo-protect into 6 times blink, no? Hindi siya magsi 6 times blinking. So yung pin 21, yung kanyang PWM. Tapos yung kanyang negative side po yan, yung kanyang pin number 11 to 16. Yan po yung pins sa may negatives. Feedback po yan sa may backlight niya. Ayan. So yun. And sana sa mga newbies may napaka-interesting ginawa kayo, no? So ganito rin yung video natin mga paps. And maraming salamat nga pala sa mga natsagang nanood, no? May God be as always, and this is your service Ryan Crusitech. See you in our next video. Bye-bye.